Welcome back to my channel, Andrew TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang tekstura tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tuloy po ng channel na ito, meron po kayo natutunan, meron po nakuha na malibreng gamot sa paligid ng bahay ninyo. Nakakaiwas po kayo sa mga sakit, nakakaiwas kayo sa mga pagkain na hindi niyo dapat kainin, nakakaiwas kayo sa mga inumin, nakakaiwas kayo sa mga habit ninyo upang hindi nga kayo magkasakit. Bago po yung pisahan ang pag-tutorial ko, pinasasalamatan ko po yung mga new subscriber, new viewer, thank you for all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyo sa pagpasa. Sana po patuloy nyo suportahan tayo para lahat po mga growth. Marami po natin na pala nahirap natin mga kabayan. Okay. Ang tips ko po ngayon, yung ubo. Ano po ba ang ubo o ha sa English? Saan po ba nagmumula ang ubo? Marami pong pinanggagalingan ng ubo. May ubo na may kasamang sipon, may ubo na tuyo. Yan. Alin po sa inyo palagay yung madaling matanggal na ubo? Siyempre yung basa. Kapag umubo ka kasama yung lima. Yan. Kapag tuyo yung ubo mo, matagal po yan matanggal. Inaabot ng 1 week o 1 month o higit pa, balik-balik kapag tuyo yung ubo mo. Tips number 1, gagaling ang ubo. Kapag ikaw ay nagpaulan o naggaling sa initan, inabot ka ng init. Example, nag-construction ka, nangisda ka. Siyempre, bilad na bilad ka sa araw niyan, jeepney driver ka. Kahit anong drive mo, bilad na bilad ka sa araw. Tapos, pag-uwi mo sa inyo, inabot ka ng ulan. Doon napapasok yung ubo, sipon. Kasi nga, kapag nasalubong yung sobrang init, saka sobrang lamig, o papansin nyo, kapag mahina yung system nyo, kapag ngayong umaga, maming hapon, pwede na masama yung pakiramdam mo. Okay, nabukasan, hindi ka na makapasok sa trabaho mo o sa mga business mo. Kapag hindi mo kinaya ang inyong system mo, mahina. Galing ka nga sa initan, bigla kang inabot ng ulan. Kakaroon ka dyan lagnat, samantakan ng sakit ng ulo, kasama na yung sipon. Yan. Ubo. Yan. Ubo. Sama-sama na. Tips number 2, pinagagalingan ng ubo, yung kapag kawis ikaw, example, nagabay ka. Example, jeepney driver ka. Example, construction worker ka. Example, pumapasok ka sa company, ang service mo by pawis na pawis ka, then aircon do sa company na pinapasukan mo, tapos pawis na pawis ka, bigla kang pumasok din sa aircon, yan, dyan nakukuha yung ubo. Siyempre matutuyo yung pawis mo. Pag natuyo yung pawis mo, kinahapunan, ubo ka ng ubo yan, ng tuyo. Yan, dyan yung nawakan. Dyan nagagaling yung ubo na yung tuyo. Kapag naabutan ka ng init, tapos pawis, daming pawis, hindi ka malang nagpatuyo, pumasok ka sa trabaho mo na aircon, kung sa upis ng trabaho mo, pwede kang sumama ang pakaramdam o magkasakit, magkaroon ka ng sakit na ubo. Tips number 3. Tips number 4, pinagagalingan ng ubo sa mga allergy. Hindi lang po sa sorry. Ang ubo po, hindi po yung nakukuha sa mga init, sa lamig, nakukuha po yan sa allergy. Kung kayo po ay nakakain ng pagkain na may allergy, yan po ay pwede kayong ubuhin. O kung may dati kayong ubo at imaling na, babalik po yan. Kasi allergy ka nga, doon lalabas ulit yung ubo mo. Kapag nakakain ka ng mga pagkain na may allergy ka o may pagkain na may allergens. Isasahin ko po, ano ba may pagkain na may allergen? Seafoods. Pag sinabi yung seafoods, kasama na isda, fish, squid, o pusit, bagulan, iba't ibang uri ng isda, iba't ibang uri ng bagulan, yan, seafoods, iba't ibang uri ng seafoods. Okay. Tips number 4, kaya ikaw ubo ng ubo, hindi ka sanay doon sa madumi na bahay. Example, yung bahay ninyo malinis, tapos bigla kang tumulog sa friends mo. Ay, ang dumi ng bahay ng friends mo. Mayroong alagang pusa, may alagang aso, hindi pa nagwawalis ng bahay everyday, dami ng alikabok. Summer, dami alikabok.
ang daming alikabok ng unan, kumot, tapos pinaunan sa'yo, yun. Doon na magmumula yung ubo mo o lagnat kung mahina yung immune system mo. Yan. Alikabok, mga balahibo ng pusa, balahibo ng aso. Yun yung tips number 4. Tips number 5, sa nagagaling yung ubo, pwedeng may sakit ka na TB. Kapag may sakit ka na TB, sinabi sa'yo ng doktor, ubo ka ng ubo, tapos may nakakain ka pa na bawal, bawal pa sa lamig, etc. Tapos hindi mo siya tinitigil. Sinabi na ng doktor, bawal kumain ng ganito, bawal ka uminom ng ganito, bawal ka mag-stay sa lugar na ganyan sobrang lamig, yan yung example. Ginawa mo pa rin, hindi matatanggal yung ubo mo. Yun yung tips number 4. Tips number 5, hindi nawawala yung ubo. Siyempre, kung nauubo ka at may aircon doon sa inyo, huwag mo na muna bahayin yung aircon ninyo. Mag-electric fan ka lang kung hindi naman sobrang lamig ng panahon, di ba? Kapag kayo na-expose na sobrang lamig, tapos yung baga mo hindi sanay sa sobrang lamig, ubuhin ka ng ubuhin yan. Kasi hindi bihasa yung katawan mo sa aircon everyday. Yan yung tips number 4. Tips number 5, sa nagagaling yung ubo, pwede yan na yung sa pagsigarilyo. Okay, pagsigarilyo. Yung sigarilyo mo matabang, yung sigarilyo mo matabang o walang filter, di ba? Pwede yan na mag-cause ng may ubo or wala yan na walang pakundangan ka doon sa ginagawa mo na ubo, sipon, o di ba? Kapag may nagsisigarilyo ka, diyan napapasok yung ubo, sipon, o sama ng pakiramdam mo, sobrahan ka rin pagsigarilyo, hindi ka rin ubuhin o hindi matanggal yung ubo mo. Yan yung tips number 5. Tips number 6, kaya ikaw ay ubo ng ubo, sobrang alikabok ng kalsada, sobrang alikabok ng paligid, sobrang baho ng paligid, sobrang usok. Okay? Tips number 6, alam nyo ba, hindi lang sa pawis sa kukuha yung ubo, sa allergy, sa madaming kapaligiran. Example, malapit yung bahay mo sa basurahan. Nandun na siyempre yung iba't ibang sakit. Nandun ang ipis, langaw, ano po, maaso, pusa. Tapos yung aso pusa din pa nakatira sa inyo, dinala pa sa inyong bahay. Magkakasakit ka ng iba't iba. Yung may baga mo, uubuhin ka. Malapit ka sa factory ng mga goma, ang baho ng amoy. Yan. Pwede yung pagsimulan ng ubo mo. Malapit ka sa mga terminal ng mga bus, terminal ng jeep, terminal ng tricycle, o tabi-tabi ng highway yung bahay mo. Tapos pagdaan doon, may sa inyo ng sasakyan, sobrang usok. Nakakita na kayo sa sasakyan na sobrang itim. Yan. Yan. Pwedeng pagsimulaan ng ubo mo yan, ganyan, yung mga usok ng factory, mga maduming basurahan, etc. Sa usok na sigarilyo, ay kung ikaw ay magsasaka, nag-uuling ka pa, dubli-dubli na yung usok mong natatama sa usok ng sigarilyo mo, usok ng factory, usok ng sasakyan, di ba? At talagang yung baga mo yan, ito kaya maliit kapag ganyan. Okay, yun yung tips number 6. The last. Sana po ay nakatulong ako sa mga taong naubo, bata, matanda. Ito po para sabihin ko, para hindi na kayo magastos ng malaki. Kung yung anak niyo inuubo, 1 years old to 6 years old, alam niyo yung oregano, kuha lang kayo ng 3 piraso ng dahon ng oregano. Ihawin ninyo, ihapkok ninyo ng ihaw yung dahon ng oregano. Kuha ka isang kutsara, pagkahon ng oregano. Yung katas ng oregano, inihaw mo, ipiga mo sa kutsara. 3 piraso. Tapos kalamansi, isang buong kalamansi, ipipiga mo. Kung baby pa, kalahating kalamansi lang. Tapos yung piniga mo, dahon ng oregano na 3, hatiin mo lang kung di kaya ng bata, lalo kung maliit pa. Yan. Yan yung payo ko para hindi ko ubuhin with bonus oregano or herb-buena. Okay? Hanggang dito na lang po. Sa bago dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-likes para lalo po dumami yung mga taong
nakakala nitong channel nito at marami ko pong matulungan ako na may hirap sa mga libreng gamot. Thank you for watching ang LBTV. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat.